Mabuting bata, huwag kang matakot. Kapag kukunin ko na ang buto, marahan akong gagawa. Hugutin ang buto ng hari mula kay Kalayaan at itanim kay Marco. Ang aking anak na si Marco ay magiging hari ng tigre. Anong nangyayari? Na-reborn ako bilang maliit na tigre. At kukuhanin pa ng aking mga magulang ang aking laman at buto para sa kapatid. Anong klaseng impyernong simula ito? Sa wakas nakuha na, ang aking anak na si Marco may likod na larawan ng hari ng tigre. At kasama ang buto ng hari, sino pa ang makakapigil sa kanya? Nanay, masakit. Huwag mo akong tawaging nanay. Ikaw ay isang ampon lamang namin dati. Isa lang ang anak namin, si Marco. Mag-aalalay, itapon siya sa lahi ng mga tigre. Tapos na. Pagkapanganak ko lang, papatayin na ako. Nagising ang sistema ng pagkain. Ang host ay makakapag-evolve sa pamamagitan ng paglamon ng laman. Ibinibigay ang starter pack. Binabati kita, host. Nakapatay ka ng 6 na level 1 na demonyong lobo. Lalamunin mo ba? Lamunin. Lamunin lahat. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 100 evolution points. Natugunan ang mga kondisyon ng unang evolusyon. Natuklasan ang lakas ng kadiliman sa loob ng host. Ito ay sumasalamin sa kapangyarihan ng dugo. Evolution Path 1, tigre ng hangin. Malaking pagtaas ng bilis, kapangyarihan ng dugo. Pakpak ng hangin. Evolution Path 2, tigre ng takot. Malaking pagtaas ng lakas, kapangyarihan ng dugo. Sigaw ng takot. Lakas ng kadiliman, sumasalamin sa kapangyarihan ng dugo. Kahit gaano kabilis ang bilis, ginagamit lang iyon para tumakas. Ang lakas ang lahat. Pinipili ko, tigre ng takot. Pangalan, Kalayaan Santiago Antas, 2nd antas na halimaw. Kakayahan, sigaw ng takot. Tribo ng puting tigre. Teka lang kayo. Marco, lunukin mo na bilis. Itong buto ng hari ito ay kinuha ko mula sa bastardong iyon para sa'yo. Sige, isang buto ng hari. Hayaan nating umabot agad si Marco sa yugto ng pagbabago anyo. Talagang ngang may anyo ng hari ng tigre ang aking anak. Oo nga, itong buto ng hari ay likas na banal na bagay ibinigay kay Kalayaan Santiago na bastardong iyon sa loob ng maraming taon. Talagang pag-aaksaya ng biyaya. Ama at ina, pagkatapos ng 3 araw ang paligsahan sa pangangaso ng iba't ibang tribo ng lahi ng mga tigre. Tiyak kong makakakuha ako ng unang pwesto magdadala ng karangalan sa ating tribo ng puting tigre. Mabuti ang ating tribo ng puting tigre. Kung maaari ba tayong maging maharlikang lahi sa mga tigre ay nakasalalay na sayo. Dayuhan mamatay. Ang dami nila medyo mahirap. Oras na para maglinis. Ikaw ano ka ba talaga? Binabati ang host, nakapatay ng 3 to 12 na first order na makamandag na ahas, isang second order na hari ng ahas lalamunin. Lahat lamunin. Binabati ang host, nakakuha ng 450 evolution points. Ang kabuang evolution points ngayon ay 550 kwalipikado na para sa pangalawang evolution. Evolusyon Rutaino Tigre ng lason manain ang lason ng lahat ng ahas. Gawing kalasag ang katawan.
Ang lason ay ginagamit bilang sibat kapangyarihan ng dugo larangan ng lason. Evolution Ruta Duha Tigre ng Impyerno. Sumipsip ng nakamamatay na enerhiya ng mga hayop. Ihugis ang apoy ng impyerno, kapangyarihan ng dugo sigaw ng impyerno. Alipin ng tigre. Ang lason ay maliit na landas lang. Ang gusto ko ay ang ganap na kapangyarihang dumudurog sa lahat. Pipili ako tigre ng impyerno. Kalayaan Santiago, ikatlong antas na halimaw sigaw ng takot palakpak ng impyerno alipin ng tigre. Ang lahat ng pinatay ko ay nagiging alipin ko. Pumunta, hanapin ang lokasyon ng paligsahan sa pangangaso ng lahi ng mga tigre. Lahat ng galaw ni Marco de la Cruz, sabihin mo sa akin. Marco de la Cruz, ang iyong magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Iyan si Marco de la Cruz ng tribo ng Puting Tigre. Ang lakas ng aura. Nag-transform na siya ng mas maaga. Sabi nila, pinagsama niya ang isang natural na buto ng hari. Tiyak na siya ang mananalo sa paligsahan. Kita mo, ito ang aking anak. Ng lahi ng mga tigre ang magiging hari. Hindi sapat, hindi pa sapat. Ang lakas na ito, malayo pa sa sapat, hindi pa sapat. Pagpupugay sa hari. Binabati kita, host, sa pagpatay ng isang halimaw na 4 na antas, ang Gianteng Ape. Nakatanggap ka ng 1,000 evolution points. Natupad na ang 3 mga kinakailangan sa evolusyon. Masyadong brutal ang pagkakapatay. Ang mga prey sa lugar na ito ay natakot at tumakas dahil sa aking aura. Evolution Ruta 1, Tigre ng Apoy. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng pagkawasak. Kontrolin ang apoy ng langit, kapangyarihan ng dugo, pagdating ng apoy. Evolution Ruta 2, Tigre ng Kadiliman. Kontrolin ang lakas ng kadiliman. Alipinin ang libu-libong mga kaluluwa, kapangyarihan ng dugo, kapit ng kabilang daigdig. Gusto kong maramdaman nila ang takot na mapunit ang kanilang mga kaluluwa. Pinili ko. Tigre ng Kadiliman. Takbo! Nandito na ang hari ng tigre. Ang form na ito ay masyadong kapansin-pansin. Kailangan kong magpalit ng anyo. Akin na ang leon ng apoy ni Marco de la Cruz. Sino ka para tumahol? Lumuhod kayong lahat. Marco, Anak ko, bumalik ka na. Hari ng Tigre. Hari ng Tigre. hari ng tigre. Tunay kang anak ko. Sa buong konseho ng mga lahi, ang aking anak ay may tindig ng isang hari. Alam ko na, ang aking Marco ay pinakamahusay. Anak kong si Marco siya ang itinalaga ng tadhana. Pinuno. Mga pinuno, masama ang balita. Ang tribo ng mga unggoy na nasa ilalim natin ay halos naubos na.
At ang iba pang tribo na sumasailalim sa atin ay malubhang nasaktan. Sabi nila, may isang hari ng tigre na walang habas na pumapatay. Hari ng tigre. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng lahat ng ating tribo. Kailangan nating alamin ang katotohanan. Ipahayag ang aking utos. Tipunin ang mga piling mandirigma ng bawat tribo. Ako mismo ang pupunta sa kailaliman ng gubat upang makita kung sino pa ang magtatangkang tawaging hari ng tigre. Mga bakal na armadong rinoceros. Lahat sila ay patay. Tingnan mo ang mga kalmot at paso, isang suntok, patay agad. Napakalakas ng kapangyarihan ng apoy. Anong klaseng malakas na nilalang ang nagsagawa ng masaker dito? Itong walang kwenta. Bakit buhay pa? Ito ba ay anak ng inyong tribo ng puting tigre? Isang itinapon lang na bastos. Huwag na nating pansinin. Mag-ingat ka, parang may mali. Akala ko pa naman may mahalaga. Ikaw pala itong walang kwenta. Ang tigas ng kapalaran mo. Ano, matapos kaming itapon ka, kailangan mo lang kumain ng tira ng mga malalakas para mabuhay? Kawawa naman. Nakakainis makita siya. Alisin na natin siya. Huwag mong dumihan ang paningin ko. Isang walang kwenta at maglakas loob kang tumitig sa akin ng ganyan. Walang kwenta. Ikaw ba ang may karapatan tawagin akong walang kwenta? Ang aking buto ng hari, maganda ba ang gamit? At matapang ka pang sumagot? Mukhang sobrang mabait kami noon. Iniwan ka naming buhay. Dapat pinatay na lang kita noon. Hari, parang may mali. Parang ngayon lang nangyari ang laban dito. Baka nasa dilim ang tigreng hari. Walang kwenta. Dahil nandito ka, dapat kilala mo ang baliw na tigre. Tawagin mo ang baliw na tigre. Gusto mo ba talaga siyang hanapin? Ano pang sinasabi mo? Kung hindi ka magmadali, babalatan at lalaslasin kita. Para maramdaman mo ang pinakamasakit sa mundo. Sige, mangyari nawa ang gusto mo. Hindi imposible. Paano ka? Walang kwentang tao makakayanan. Anong halimaw ito? Nagpapanggap ka na multo? Akala mo ba sa paggaya mo sa itsura ng walang kwentang iyon? Matatakot ako. Inalis ko na ang kanyang buto ng hari. Namatay siya sa kagubatan. Nagpapanggap ka na multo? Noong gabing umuulan 3 taon na ang nakalipas. Sinipa mo ako sa putikan. Tumatawa kang sinabi, ang mga basurang tulad ko, dapat lang gumulong sa putik. Ikaw. Ikaw nga ba ay hindi mo inaasahan, di ba? Hinugot ninyo ang aking buto. Hindi lang ako nakaligtas, nagbago pa ako sa ganitong anyo. Ngayon, usapin natin ang lumang utang. Halimbawa, kunin ang buto ng hari sa iyo at ibalik sa akin. Halimaw. Noong hinugot namin ang buto mo, dapat pinatay ka na namin. Hindi pa huli ngayon, mamatay ka! Dapat pinatay na kita nung hinukay ang buto. Hindi pa huli ngayon, mamatay ka na. Ang ingay mo. Mahal kong ama, inampon mo ako para lang sa mga butong ito ng hari, hindi ba? Umalis na ang ama, susunod naman kayo. Mahal kong ina. At ang matalik kong kapatid. Ikaw, Halimaw, sinayang lang namin ang pag-aalaga sa iyo sa loob ng maraming taon. Pinatay mo ang sarili mong ama, mamatay ka ng masama. Pag-aalaga sa akin. Para lang sa isang lalagyan ng mga buto ng hari. Ngayon, dumating na ang lalagyan para maningil. Manahimik ka. Itong walang kwenta. Isang walang silbi na dapat matagal ng patay. Lahat ng lahi ng mga tigre makinig. Patayin ninyo siya. Pira-pirasuhin ninyo siya. Patay! Humayo kayo! Hayaan ninyong maramdaman nila ang kawalan ng pag-asa.
Sige. Paramdam mo sa kanila ang desperasyon. Angkan. Pinuno ng angkan. Halimaw, Pupunitin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Pangkalangitan na pagsugod ng tigreng hari. Paano naman? Tigil, hindi mo siya pwedeng patayin. Ang lahi ng mga tigre ay basalyo ng lipi ng diyan. Si Marco ay may dalang larawan ng hari ng tigre at buto ng hari. Kung guguluhin mo siya, tiyak na hindi ka tatantanan ni Ginoong Bian. Biyan, wala kang problema. Ipakikita ko ang lipi na ito na sumama sa iyo. Hindi. Ang buto ng hari ko. Ang aking lakas. Binabati kita host sa pagpatay kay Marco ang ika-4 na antas na anak ng tadhana. Na-recover ang buto ng hari. Binabati kita host nagsimula ng magsanib ang iyong dugo. Binabati kita host nakakakuha ka ng 5,000 evolution points. Natugunan ang kondisyon para sa evolusyon. Natukoy ang pagsasanib ng lakas ng kadiliman at buto ng hari. Lumikha ng bagong ebolusyong landas. Ebolusyong landas 1. Tigre ng ginto. Ang sukdulang kapangyarihan ng hari. Ang likas na hari ng lahat ng hayop, kapangyarihan ng dugo. Sumusunod ang lahat ng hayop. Ebolusyong landas 2. Tigre ng digmaan. Pinagsasama ang kapangyarihan ng hari. Hawak ang batas ng kadiliman. Kontrolado ang lahat ng multo at ang buhay kamatayan. Pumili ako. Tigre ng digmaan. Natukoy ang lakas ng kadiliman at kapangyarihan ng dugo sa loob ng host. Hagulgol ng tigre na kumukuha ng kaluluwa. Palakpak ng impyerno. Alipin ng tigre. Kapit ng kabilang daigdig. Pagdating ng mga mandirigmang masama. Panahon ng pangangangaso ng lahi ng mga tigre. Dapat na itong matapos. Pinuno. kung kalkulahin ang oras si Marco, ang sisidlan ay nasa daan na. Pinuno, masama ang balita. Lahi ng mga tigre may nangyari sa lahi ng mga tigre. Natagpuan ng aming patrol. Ang kanilang lupang pangangaso ay puno ng dugo. Si Marco de la Cruz, may bitbit na larawan ng hari ng tigre at buto ng hari patay na gumuho ang jade ng kaluluwa. Walang nakaligtas, ipahayag ang aking utos. Siyasatin ito ng lubusan alamin kung sino ang nangahas na galawin ang aking larawan at buto ng hari. Binabati kita, host, sa paglamon ng ika-4 na antas na halimaw na Leon Bound. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng 1,000 evolution points. Mas malakas, mas maraming puntos ang kailangan para mag-evolve. Ang ika-4 na antas na halimaw lang ay hindi na sapat para sa akin. Kailangan kong pumunta sa tunay na kailaliman. Sabihin mo kung ano ang nakikita mo o mamatay. Demonyo. Nakakita ako ng demonyo.
puting ginto, may 3 buntot, at may isa pang mata sa noo. Lahat ng lahi ng mga tigre ay sa kanya, ng nilamon niya at ng mga halimaw sa likod niya. Nahanap na. May mali. Ang mga mababang uri na halimaw na ito ay naglakas loob pumasok ng ganito kalalim. Parang may umakit sa kanila. Tatlong ulo, 6 na antas. 10 ulo, 5 antas. Ang sarap ng piging, pero ang gamot na ito ay akin lang. At saka, kayo rin ay akin. Ang mahalagang gamot ay akin. Ang inyong mga buhay ay akin din. Isang malaking pangangaso. Nagsimula. Para sa aking hari. Para sa aking hari. Sino itong basurang ito at gustong kumuha ng banal na gamot? Patayin! Patayin yan. Ang lakas niya ay kakaiba. Magkaisa muna tayo para patayin siya. Handaan! Simulan na ang handaan. Ito. Ano? Palakpak ng impyerno. Ito si Pluto. Bumaba si Pluto. Tumakbo kayo.
Binabati kita, host, sa paglunok ng bunga ng dugo. Nakakuha ka ng napakaraming vital energy at primordial power ng dugo. Nakita ko ang lakas ng kadiliman sa iyong katawan. Ito ay matinding reaksyon sa pinagmulan ng iyong dugo. Nagkaroon ng isang tiyak na evolusyonaryong landas. Panginoon ng kadiliman. Pamahalaan ng ikot ng kadiliman. Maging isang naglalakad na impyerno. Ang kapangyarihan ng dugo, larangan ng kadiliman. Ako ay ang impyerno. Tiyak na yon ang maalamat na hari ng impyerno. Dapat nang umalis dito agad. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang nangyari sa loob ng bundok? Demonyo. Demonyong hari. Isang hari ng mga demonyo mula sa impyerno ang isinilang. Anyong puti ang ginto ang balahibo. 3 buntot at may isang mata sa noo. Kaya niyang kontrolin ang mga kaluluwa. Libo-libong halimaw ang naging walang isip na multo. Puti ang ginto, may 3 buntot at may isang mata sa noo. Natagpuan na. Nakumpirma ang target. Buong bilis tuloy. Oo. Sumama kayo sa amin. Gusto ka makita ng pinuno. Kayo lang. Kunin sila. Larangan ng kadiliman. Ngayon, ikaw naman. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, ang aming pinuno, hindi ka palalampasin. Pinuno, gusto ko rin siyang makita.
Hindi. Binabati kita, host, sa paglunok ng 6 na antas na halimaw na Bixian Shenxi. Binabati kita, host, sa pagkuha ng 8,000 evolution points. Hindi pa sapat? Isang 6 na antas na halimaw lang na nasa unang baitang. Hindi na kayang tugunan ang aking pangangailangan sa ebolusyon. Maliban kung may sapat na dami. Bato. Patawad po, Punong. Anong nangyari? Si Bato at ang kanyang grupo ay patay na lahat. Ano? Nagpadala siya ng balita dati. Natagpuan niya ang halimaw na nagnakaw ng buto ng hari. Baka yung pumatay sa grupo ni Bato? Mukhang pagkatapos makuha ng halimaw na iyon ang mapa at buto ng hari, lumakas ng sobra. Iutos ko. Tipunin ang lahat ng matatanda at mga piling mandirigma ng angkan. Opo. Sumama kayo sa akin. Pipilipitin ko ang ulo niya gamit ang sarili kong kamay. Kunin muli ang aking mapa at buto ng hari. Binabati kita, nakuha mo ang 1,200 evolution points. Kasalukuyang evolution points, 19,800. Hindi pa sapat. Ang puro pagpatay at paglamon. Masyadong mababa ang efficiency. Mabuting sustansya. Panginoong Haring Impyerno, ako ay handang sumuko. Ang aming angkan ng makapangyarihang baka ay handang maglingkod sa iyo. Ngayon, maraming lahi ang umuusbong, patuloy ang pag-aaway. Bagamat ikaw ay makapangyarihan, mahirap labanan ang marami. Kung kami ay lalaban para sa iyo, mas mabilis mong mapapamunuan ang kabundukang ito. Maging tunay na hari ng lahat ng hayop. Basalyo, napakabagal ng proseso ngayon. Ang mga alipin ay hindi makalayo sa akin. Mahuli ang ilang mga nilalang upang mag-alay ng mga handog. Sa ganitong paraan, baka mapabilis ang proseso. Ialay ang tatak ng iyong kaluluwa. Handa akong ialay ang lahat para sa aking hari. Mula ngayon, hanapin mo para sa akin ang mga kayamanan ng kalikasan sa kabundukan na ito. Pati na rin ang mga malalakas na halimaw. Mas marami, mas mabuti. Opo, aking hari. Magaling. Ang posisyon ng hari ng kabundukan ng mga halimaw. May lugar ka. Salamat, hari ko.
Ang aming lahi ng Diyos na baka ng pagyanig ay tiyak na aalisin ang lahat ng hadlang para sa iyo. Oh, hindi pala ordinaryong lahi ng mga tigre. Kaya pala kaya mong sumipsip ng kapangyarihan ng buto ng hari, nag-evolve sa ganitong antas. Kayo ay mula sa lahi ng mga Bixian. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ihandog mo ang iyong kaluluwa. Isuko ang buto ng hari at mapa ng hari, maging aliping mandirigma ng aming lahi ng mga Bixian. Patatawarin kita at hahayaan kang mabuhay. Iniisip ko pa lang kung saan hahanap ng mas maraming sustansya. Salamat sa paghahatid ninyo ng mga ito sa akin. Kumukontrol ng mga basurang kaluluwa at nag-aangkin na hari ng impyerno, nakakatawa. Ikaw ay nasa ikapitong baitang lang. Malapit na sa hukbo ng alipin ko may isa pang puppet na ikapitong baitang. Napakayabang mong halimaw. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang agwat ng antas na hinding-hindi mo malalampasan bumuo ng formasyon. Opo. Galaw. Magaling! Nakita mo ba? Ito ang agwat sa pagitan mo at sa akin. Gustong tumakas? Una, pangatlo ikaw. Hayop, kaya mong gawin yun.
Hayop. Wawasakin ko ang iyong pagkatao. Puputol-putulin kita. Binabati kita, host. Sa paglunok ng 7 antas na halimaw na biksyan, binabati kita, host. Nakuha mo ang 5,000 evolution points. Para sa ating hari. Ikaw, mabuti. Lumayas ka. Sinabi ko na sa aking hukbo ng alipin malapit na may idadagdag na isang puppet na nasa ika-7 antas na pinakamataas. Ako ay nagawang Binabati kita. Master, nilamon mo ang 7 antas na pinakamataas na halimaw na pinuno. Nakakuha ka ng maraming life essence at 100,000 evolution points. Natupad na ang kondisyon ng evolusyon. Magsimula na ang evolusyon. Unang ruta ng evolusyon, hari ng kulog. Humahawak ng kulog ng paghatol. Naging tagapaglakbay ng langit, kakayahan, libu-libong kulog. Ikalawang ruta ng evolusyon, emperador ng kadiliman likhain. Ang kaharian ng kadiliman lupain ng libu-libong multo, panginoon ng reinkarnasyon. Kakayahan, kaharian ng kadiliman. Pinipili ko. Emperador ng kadiliman. Pangalan, Kalayaan, Santiago Antas. 7 antas na halimaw, kakayahan. Ungol ng tigre na sumisipsip ng kaluluwa. Palakpak ng impyerno. Alipin ng tigre. Kapit ng kabilang daigdig pagdating ng mga mandirigmang masama. Larangan ng kadiliman, kaharian ng kadiliman. Binabati ko ang aking hari sa napakalaking kapangyarihan. Pinamamahalaan mo ang mga bundok. nakita mo. Ako mismo ay nakasaksi sa iyong napakalaking kapangyarihan, hari. Ang tribo ng Bixian ay wala lang sa iyong harapan. Sa loob ng lupain ng tribo ng Bixian, hindi mabilang na kayamanan, sagana ang mga resources. Ngayon, lahat ng kanilang malalakas ay namatay na. Ito na ang tamang panahon para sakupin mo ang kanilang lupain, hari. Pinakamagandang pagkakataon upang makuha ang lahat ng kanilang yaman. Ako, iyong lingkod, ay handang maghatid sa iyo, hari. Yurakan ang lupain ng tribo ng Bixian. Iyan ay ang pinuno at mga matatanda. Hindi ang kanilang mga mata ay apoy ng multo. Patagin natin ito. Halughugin ninyo. Ayaw kong may makatakas. Opo, aking hari.
Ikaw ang bagong hari na sumira sa lahi ng Bihan. Ako. Mabuti. Simula ngayon, papalitan mo ang lahi ng Bihan. Magiging bahagi ka ng konseho ng mga lahi. Ang lugar na ito ay iyong teritoryo. Ngunit kailangan mong harapin ang mga hamon mula sa iba't ibang lahi anumang oras. Ikaw lang mag-isa. Paano mo ipagtatanggol ang teritoryong ito? Ako lang ay isang imperial na pamilya. Konseho ng mga lahi, ang malakas ang naghahari. Ang laki ng teritoryo ay nagtatakda ng iyong upuan at boses sa konseho. Ang lupaing ito sa ilalim ng iyong mga paa ay sa iyo na ngayon. Ipagtanggol mo ito o lamunin ng mas malakas. Binabati namin ang aming hari sa pagdating dito. Pinangangasiwaan ang isang teritoryo. Ipakalat ang aking utos. Sa loob ng isang araw, lahat ng mga pinuno ng halimaw na nasa ika-6 na antas pataas sa lupaing ito ay dapat pumunta rito upang magpakita. Ang hindi darating ay mamamatay. Punong angkan, ayon sa ulat, ang angkan ng Bian. Ang buong lahi ay nalipol na. Ano ang sinabi mo? Ang matandang iyon mula sa lahi ng mga Tigre Naga ay nasa ika-7 baitang na. Pinatay siya ng isang halimaw na tigre. Nagagawa niyang kontrolin ang mga patay. Ang pinuno ng lahi ng mga Tigre Naga at lahat ng matatanda ay naging mga alipin sa ilalim niya. Mga madidilim na sining lamang yan. Kapag nawala na ang lahi ng mga Tigre Naga, ang teritoryong maiiwan ay isang malaking pakinabang. Ang halimaw na tigre ay nag-iisa lamang. Kung magpapadala tayo ngayon ng tropa, huwag. Ang kayang pumatay sa buong lahi ng mga Tigre Naga ay hindi basta-basta. Ngayon sa kabundukan kumakalat ang balita na isang Diyos ng kamatayan ang bumaba sa mundo. Kahit gaano kagaling ang isang tao, ilang lugar ba ang kaya niyang ipagtanggol? Dumating na ang ating pagkakataon. Kamahalan, naguulat ako. 37 demonyo na antas 6 pataas, 31 tribo ang dumating na. 6 pang tribo ang hindi pa dumarating. Mabuti. Binabati kita, host. Nilamon ng isang antas 6 na halimaw na 3 ulo na apoy na aso. Nakakuha ng 1 to 200 puntos ng ebolusyon. Sumuko o mamatay. Ibibigay ko ang lahat para sa aking hari.
Hari, masama ang balita. Habang pinagsasama-sama mo ang iyong teritoryo, ang angkan ng Swanee, mula sa 3 direksyon, Timog Silangan, Hilaga, ay mabilis na lumalamon sa ating lupain. Ilang vassal race ang nalipol na. Suwani. Mabuti. Oras para subukin ang inyong katapatan at lakas dumating na. Ang lahi ng Suwani ay sumasalakay sa aking teritoryo. Humayo at punitin sila. Sa labanang ito, ang may kakayahan ay aangat, ang mga may matatagumpay na labanan. Ako mismo ang magtatakda ng mga hangganan. Tutulungan silang maging pinuno ng isang lugar. Susunod po, aking hari. Ipagtatanggol ang teritoryo ng hari hanggang kamatayan. Anong haring impyerno? Isa lamang basurang nakinabang sa lahi ng Bian. Kapag nakuha ng pinuno ang pangunahing lugar, ang kanyon na ito ang magiging hunting ground natin. Teritoryo ng hari. Hindi dapat labagin. Wala lang yan. Kung gusto mong maging isang pinuno, kailangan ninyong ibigay ang inyong mga ulo bilang kapalit. Ipagpalit ninyo? Aking hari, mga kaaway na sumalakay, lubos ng napuksa. Mabuti. Binabati kita, host ni Lamon, ang elite na Leon Naga ng ika-5 antas nakakuha ng 9,600 evolution points. Nilamon ang elite na Leon Naga ng ika-6 na antas nakakuha ng 9,600 evolution points. Dahil ang lahi ng Leon Naga ay naglakas loob na umabot. Putulin din ang kanilang mga braso. Lahat ng hukbo, atake. Target, teritoryo ng Leon Naga. Pinuno. Pinuno, masama ang balita, ang tigre na halimaw. Ang hari ng impyerno, dinala niya ang lahat ng basal na lahi at sumalakay na. Ano? Ang bilis naman, Pinuno. Utos na po tayong lumaban. Kahit gaano kalakas ang tigreng demonyo, iisa lang siya. Gagamitin natin ang lahat ng lakas ng angkan. Hindi. Ipadala ang aking utos. Lahat ng miyembro, urong ang depensa. Iwanan ang lahat ng panlabas na teritoryo, magtipon sa pangunahing lungsod. Walang lalaban. Pinuno, ano ito? Gusto mo kaming umatras ng hindi lumalaban? Nasaan ang karangalan ng angkan nating mga Swanee? Karangalan? Gusto mo bang mamatay ang buong angkan para sa iyong karangalan? Pinuno, ayon sa ulat, ang angkan ng mga tigre naga na naubos na ang buong angkan. Ang pinuno ng tigre naga at lahat ng matatanda. Lahat sila ay naging alipin sa ilalim niya. Ang lakas ng matandang tigre naga ay halos katulad ng sa akin. Siya ay nagpatakbo ng teritoryo ng angkan sa loob ng daan-daang taon. May malalim na pundasyon, pero sa isang gabi, nawasak lahat. Ito ay nagpapakita na ang lakas ng tigreng demonyo ay higit pa sa ating imahinasyon. Kung maglaban tayo, magiging pangalawang tigre naga tayo. Ang ibig sabihin ng pinuno, dahil naglakas loob siyang salakay ng ating teritoryo, bigyan natin siya ng malaking regalo. Isang regalong hindi niya kayang lunukin. Halimaw. Halimaw. Pinuno ang ibig mong sabihin. Ang tigre na iyon ay sobrang gahaman.
Nilamon ng biyan at gusto na namang lamunin ang aking swani. Sino ba ang akala niya? Gusto niya ng teritoryo. Ibigay natin sa kanya. Hayaan siyang lumamon hanggat gusto niya. Ang punong namumukod ay sisirain ng hangin. Tama, mas mabilis siyang lumalawak, mas malakas ang kanyang presensya. Mas makakaakit ito ng atensyon ng mga tunay na nangungunang nilalang. Nagpadala na ako ng tao sa walang hanggang bangin sa kanluran upang humingi ng pagpupulong sa mahal na taong iyon. Walang hanggang bangin. Hindi ba yun isa sa 4 na mababangis na halimaw? Ang teritoryo ni Halimaw? Kailangan lang naming umiwas pansamantala. Maghintay na patayin ni Halimaw ang tigre na yon. Sa oras na iyon, ang teritoryo ni Bian ay atin na. Hari. Masyadong tahimik dito. Nakapasok na tayo ng 100 milya sa teritoryo ng lahi ng mga Leon Naga. Wala man lang kahit isang bantay o isang scout na nakatagpo. Walang amoy dugo sa hangin. Wala ring bakas ng labanan. Mukhang kusang umatras sila. Itong boses ay... imposible. Paano siya napunta dito? Ang ungol na ito ba ay mula sa isang napakadelikadong halimaw? O may lumitaw na naman na isang napakalakas na malaking halimaw? O naghahanda na bang salakayin ang lungsod ang mga halimaw? Kahit ano pa yon. Wala tayong dapat katakutan. Ang mga malalakas nating lahi ng tao ay hindi naman mahina kumpara sa mga halimaw. Sino yon? Siya ang nasa walang hanggang bangin. Isa sa 4 na mababangis na hayop, halimaw. Ika-9 na antas na halimaw. Ay, may problema. Ang lahi ng mga Leon Naga ay nagdala ng ganitong nilalang. Ako ay nasa ika-7 antas lamang ngayon. Sa tulong ng kaharian ng kadiliman, baka kaya ko pang lumaban sa ika-8 antas. Ngunit ang ika-9 na antas, walang pagkakataong manalo. Umatras na tayo. Bumalik tayo. Maligayang pagdating, Ginoong Halimaw. Ginoo, buti naman at dumating kayo. Ang walang hiyang tigre, dinala na ang kanyang mga basurang sundalo at sumalakay na sa ating hangganan. Kaya't hinihiling ko, Ginoo. Tinuturuan mo ba ako? Ipahayag ang aking utos. Simula ngayon, i-dissolve ang lahat ng hukbo. Bawat isa'y bumalik sa kani-kanilang teritoryo. Hari? Pero si Halimaw? Walang pero. Kapag dumating si Halimaw, sabihin ninyo na umalis na ako. Patungo sa walang hanggang bangin. Hari, handang mamatay kasama kayo. Handang mamatay para sa ating hari. Napakahina ninyo. Ang manatili ay magiging pabigat lang sa akin. Ito ay utos. Lumayas. Nasaan ang tigre? Panginoong Halimaw, patawad, patawad, patawad. Tinanong ko. Nasaan ang tigre na yon? Siya. Sabi niya pupunta siya sa walang hanggang bangin. Sabi ng aming hari, napupunta siya sa walang hanggang bangin para bisitahin kayo. Buti naman at may sense siya.
bantayan ng mga halimaw. Dito pala ang teritoryo ng mga tao. Nung nakaraang buhay, tao ako. Ngayon, halimaw na ako. Kailangan ko bang saktan ang sarili kong lahi? Gagamitin ang kanilang laman upang umunlad? Bahala na, hahanap na lang ng ibang paraan. Hayop ka! Dahil nakita mo ang kuta ng mga tao. Iwan mo na ang iyong buhay dito. Naghahanap ka ng kamatayan. Siya. Dinurog niya gamit ang kamay lamang. Ang hiwa ng langit ni Komandante Lee. Ano ba talaga ang pinagmulan ng halimaw na ito? Danlang ako dito. Ito ang bantayan ng mga halimaw ng ating lahi ng tao. Sa loob ng 100 milya, lahat ay bawal na lugar. Huwag kang magdahilan, halimaw. Wala akong intensyong maging kaaway ng lahi ng tao. Natatakot ka lang. Mga mandirigma, makinig sa utos. Sumunod sa akin at patayin ang halimaw na ito. Ipakita ang kapangyarihan ng lahi ng tao. Patayin. Sana'y iniwasan ko, pero kayo mismo ang naghahanap ng kamatayan. Ano? Ikaw? Anong halimaw ka ba talaga? Tanga. May kapalit iyan. Punong Lee. Isang taya lang natalo. Napakasama ng halimaw na ito. Maawa po kayo, nakatatanda. Nagmamadali si Punong Lee sa pagharap sa inyo. Siya ang may kasalanan. Ngunit nagbabantay siya ng hangganan ng mahigit 10 taon. Pinoprotektahan ang maraming tao ng lahi ng tao. Hinihiling po naming dahil sa kanyang paglilingkod, iligtas ang kanyang buhay. Serbisyo. Wala akong pakialam. Ang inyong kapangyarihan ay dakila. Wala kayong masamang intensyon sa lahi ng tao. Bakit pa kayo makikipag-away sa amin? Mawawalan kayo ng dignidad. Anong kapangyarihan ito? Ang aking lakas ng kaluluwa ay naging mas pino. Ang inyong kapangyarihan ay dakila. Maawa po kayo kay Punong Lee. Ganun pala. Ito ang lakas ng panalangin. Ang damdamin ng paghanga at pagsusuma mo. Naging kapangyarihan na maaari kong makuha. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Ang inyong kapangyarihan ay nakakatakot. Ang inyong puso ay malawak gaya ng dagat. Mayroon akong isang kahilingan. Nakikiusap akong pagbigyan ninyo ito. Magsalita ka. Nakatatanda, sa ilalim ng bantayan ng mga halimaw ay may isang sinaunang demonyo na nakakulong. Kamakailan, ang selyo ay patuloy na lumuluwag. Kahit araw-araw naming pinapalakas tila walang epekto. Nakikiusap kaming kayo na ang kumilos, palakasin ang selyo. Gagawa kami ng altar para sa inyo. Araw-araw namin kayo sasambahin. Tumigil ka. Ano ang gagawin mo? Masama! Nasira na ang sinaunang selyo.
Ano itong kakaibang bagay? Huwag matakot, bumuo ng formasyon at patayin ang mga demonyo. Ma'am, hinihiling ko sa inyo, ma'am, na iligtas ang bantayan ng mga halimaw. Iligtas ang mga sundalo at mamamayan ng buong lungsod. Hinihiling ko sa inyo, ma'am, na iligtas kami. Ang inyong mga dalangin. Narinig ko na. Kapit ng kabilang daigdig. Binabati kita, host, sa pagtunaw ng isang sinaunang demonyong bangkay. Nakakuha ng 5,000 evolution points. Binabati kita, host, sa pagtunaw ng 7 sinaunang demonyong bangkay. Nakakuha ng 35,000 evolution points. Salamat sa pagligtas sa akin, nakatatanda. Salamat sa pagligtas sa akin, nakatatanda. Salamat sa pagligtas, nakatatanda. Sinchan, si Sinchan ang sinaunang demonyong Diyos. Hindi inaasahan. Kakalaya ko lang. At nakita ko ang napakasustansyang handog. Noong kasagsagan ng taong ito, baka mas malakas pa kay halimaw. Kahit na isa na lang siyang natitirang espiritu, mas malakas pa sa lahat ng mga naunang kalaban. Larangan ng kadiliman. Munting pusa, medyo makulit. Akala ko napakalakas mo ngayon, nakikita ko ikaw nakakatapos lang lumaya, ay wala lang pala. Kapit ng kabilang daigdig. Kapit ng kabilang daigdig. Maliit na gawa lamang. Pagdating ng mga mandirigmang masama.
sarap ng kaluluwa mo. Kaharian ng kadiliman. Teritoryo. Hindi ito ay prototype ng kaharian ng Diyos. Ikaw, munting pusa, nakagawa ka ng prototype ng kaharian ng Diyos. Dahil gusto mo ang pagpatay. Subukan mo ang lasa ng paglamon ng walang hanggang mga kaluluwa. Mapahamak. Ang mga demonyong ito ay hindi nauubos. Ang iyong kapangyarihan ay nilalamon ng aking kaharian ng kalaliman na patuloy na sumisira. Tito, ako ang batas. Lumuhod ka. Ako si Sintian. Bakit ako luluhod sa isang hayop na tulad mo? Binabati kita, host, sa iyong paglunok. Isang fragment ng kaluluwa ng sinaunang demonyong Sintian. Nakakuha ka ng napakaraming vital energy at 1,000,000 evolution points. Binabati kita, host, sa pagkuha ng espesyal na enerhiya na lakas ng digmaan. Natukoy na mayroon kang lakas ng digmaan at lakas ng panalangin. Nabuksan ang nakatagong evolution path. Natapos ang evolusyon. Binabati kita, host, na promote ka bilang ikawalong antas na emperador ng kadiliman. Diyos! Ito ay tunay na Diyos. Kami ay yumuyukod sa emperador ng kadiliman. Kami ay yumuyukod sa emperador ng kadiliman. Ah, ganun. Lakas ng panalangin. Ang susi sa pagbuo ng pusong Diyos Diwata. Ipagkakaloob ko sa inyo, buhay na walang hanggan. Iyon si Kuya Tang. Sila. Hindi ba patay na sila? Lahat ng sumasamba sa akin pagkatapos mamatay, ang kanilang kaluluwa ay makakapasok sa aking kaharian ng Diyos, makakaiwas sa sakit ng reinkarnasyon, at makamit ang buhay na walang hanggan. Humayo kayo, ipamalita ang aking banal na pangalan sa bawat sulok ng lupaing ito. Susunod sa utos ng Haring Impyerno. Susunod sa utos ng Haring Impyerno. Mga kapatid sa bantayan ng mga halimaw. Bumalik na kayo. Ano na ang lagay ng bantayan ng mga halimaw? Mga kababayan ng lahi ng tao, makinig kayo sa akin. Dumating na ang sakuna. Ang sinaunang demonyong si Sintian sa ilalim ng bantayan ng mga halimaw nakawala na sa pagkakakulong. Ano? Sintian. Iyan ay isang sinaunang demonyo. Tapos na. Nakawala si Sintian. Hindi ba tapos na ang ating hangganan? Ngunit hindi tayo dapat matakot. Dahil nakatanggap na tayo ng proteksyon mula sa tunay na Diyos. Emperador ng kadiliman. Ang dakilang nilalang na namamahala sa ikot ng buhay at kamatayan. Siya ang pumatay sa demonyong Sintian. At iniligtas ang bantayan ng mga halimaw. Anong emperador? Baka isang malakas na halimaw lang iyan. Kalokohan iyan, tiyak na naakit ng mahika ang inyong isip. Walang galang, mangahas kayong magduda sa Diyos kung hindi dahil sa kanyang kamahalan na emperador.
Ang libu-libong sundalo at mamamayan ng bantayan ng mga halimaw ay patay na sana. Nakatayo kayo rito ngayon dahil sa banal na kapangyarihan ng kanyang kamahalan. Ang mga mangmang ay hindi alam ang kabutihan ng Diyos, malalaman nyo rin sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng kaguluhang ito, tanging ang kanyang kamahalan na emperador. Ang tanging kaligtasan ng lahi ng tao. Ang bantayan ng mga halimaw ay nawalan ng kontrol. Isang halimaw ang nagpanggap na Diyos. Nililinlang ang mga sundalo ng lahi ng tao. Isang malaking kahihiyan. Sinusubukang agawin ng pananampalataya ng lahi ng tao. Pinapahina ang pundasyon ng lahi ng tao. Karapat dapat mamatay. Araw, Bughaw, pumunta kayong dalawa. Lipulin ang halimaw na iyon. Susunod. Ang lakas ng aura ng halimaw. Hindi, at may isang banal na kamahalan. Anong klaseng halimaw ito? Ang halimaw na ito ay nakabuo na ng binhi ng pusong Diyos Diwata. Kaya nito patayin ang natirang kaluluwa ni Xintian. Halimaw, tinakaw ang pananampalataya ng lahi ng tao. Nililinlang ang lahat, dapat mamatay. Ngayon, ako ang magpaparusa sa iyo. Papatayin kita ng tuluyan. Tigit! Huwag kang bastos sa hari ng kadiliman. Nabaliw ka na. Para sa isang halimaw, ipinagkanulo mo ang lahi ng tao. Matigas ang ulo mo. Umalis ka na agad. Alam lang namin na ang Panginoong Impyerno ang nagligtas sa bantayan ng mga halimaw. Siya ang nagbigay sa amin ng bagong buhay, nagbigay ng pahingahan para sa mga kapatid naming namatay. Sige. Anong galing mong taksil na nakalimot sa iyong pinagmulan? Ngayon, ako na ang maglilinis ng ating angkan. Umalis ka. Pumunta ba kayo rito para mamatay? Ito ang tunay na banal na kaharian. Imposible. Paano magkakaroon ng sariling banal na kaharian ang isang halimaw? Master! Si Master Bughaw, pagpupugay sa dakilang mandirigma. Gabriel Reyes! Hindi ka ba 3 taon na ang nakalipas? Namatay ka ba sa digmaan ng mga halimaw? Hangin, aking alagad. Bakit nandito ang iyong kaluluwa? Guro, patay na ako, Guro. Ngunit dahil sa biyaya ng kanyang kamahalan na hari ng kadiliman, dinadala ang aming mga kaluluwa patungo sa kaharian ng Diyos. Dito ay nakatikim kami ng walang hanggang kapayapaan. Wala nang pagdurusa ng muling pagsilang. Dalawang nakatatanda. Kung hindi dahil sa pagkilos ng kanyang kamahalan na hari ng kadiliman, ang bantayan ng mga halimaw ay matagal nang naging abo. Nawalan ng kaluluwa at nagkawatak-watak. Ang kanyang kamahalan na hari ng kadiliman ay hindi kailanman naging kaaway ng lahi ng tao. Siya ang aming tagapagligtas. Tama ba? Lahat ng mga namatay, ang kanilang mga kaluluwa ay nandito. Ang kaharian ng Diyos ay bagong bukas. Maaari lamang tanggapin ang mga kaluluwang hindi pa naglalaho sa paligid. Araw, ano ang ginagawa mo? Ikaw ay isang dakilang mandirigma ng lahi ng tao. Bakit kaluluhod sa isang halimaw? Kamahalan hari ng kadiliman, pakisama po ako sa lungsod ng apoy. Ang aking bayan, ibabayad ko ang lahat ng halaga, kapangyarihan, buhay, maging ang aking kaluluwa para lamang makita sila muli. Tatlong araw na kalayaan, ikaw na masamang pusa. Naglakas loob mo akong lokohin? Dumating na si Halimaw. Ang orihinal kong katawan ay nasa bantayan ng mga halimaw pa. Dapat akong bumalik agad. Ang mahal na Panginoon ng kadiliman ay may malaking biyaya sa lahi ng tao. Ngayon, may malaking kaaway na dumarating. Hindi tayo pwedeng manahimik. Sumama kayo sa akin. Tulungan natin ang mahal na Panginoon ng kadiliman. Opo.
Puking pusa ang halaga ng panlilinlang sa akin, kamatayan. Ginulo mo ako. Ikasyam na antas. Isang ikasyam na antas na malakas mula sa lahi ng tao. At apat na ikawalong antas. Kayo lahi ng tao talaga bang para sa isang halimaw na kalaban sa akin? Binabati kita, host ni Lamon ang isang sinaunang halimaw na si Halimaw nakakuha ng napakaraming vital energy at 5 milyong evolution points. Ang pusong Diyos Diwata ay kinukumpleto-kompleto na ang evolusyon. Binabati kita, host. Naging ikasyam na antas na Diyos Halimaw ka. Nawala ang presensya ng halimaw na iyon na si Halimaw. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Ang patay na tubig na tahimik sa loob ng 10,000 palong taon ay sa wakas gumalaw na nasira na ang dating kaayusan. Darating na ang malaking panahon digmaan ng mga lahi magsisimula muli.